Masyado bang seryoso ang crypto para sa'yo? Alam mo ba na hindi lang Bitcoin at Ethereum ang umiikot guys sa mundo ng crypto? Meron din po tayong tinatawag na meme coins. Yes guys, may mga crypto guys na nagsimula lang po sa isang joke o isang biruan. Pero right now, meron na po silang matataas na value. Ito po yung mga katulad ng number 1, Dogecoin, Shiba Inu, Pepe, Bonk, and even Kiki. Ito yung mga coins guys na dati pinagtatawanan lang sa social media or sa Web2, pero right now guys, meron na silang sariling market and meron na po silang mga investor. At sa video na to guys, pag-uusapan natin, number 1, ano nga ba talaga ang meme coins? Number 2, sino yung nagsimula guys ng mundo ng meme coins at paano ito naging viral? Number 3, bakit ito favorite ng mga traders at investors? And number 4, pwede ka pa talagang kumita guys sa mga meme coins or puro hype lang ito? Pero alam mo ba na merong iilan sa kanila na kino-consider na legit, ending tumatagal at tumataas yung value over time? So hi guys, ako nga pala si James Afante, also known as Kuya James or James 3.0, and sa episode na to, ipapakita ko sa inyo na ang crypto, hindi po ito puro numbers at mga charts lang. Meron din po itong side na exciting at masaya. So, handa ka na bang alamin kung paano ang isang joke at isang meme coin ay nagiging isang multi-billion dollar na cryptocurrency? Tara, samahan mo ako. Let's go! Kung ang Bitcoin at Ethereum guys ay ginawa guys para baguhin ang financial system guys ng mundo, gaya nga po ng sabi ko sa mga previous videos ko, ang meme coin naman guys is basically just for fun. So according here guys kay Google, meme basically guys, ang basa po dito is meme, not po meme. So actually personally me, ang basa ko dito is meme. So kung ganun din ang basa mo, huwag kang mag-alala guys, kasama kita dito. So meme is an image, video, or piece of text that is basically humorous in nature, that is copied and spread rapidly through internet. O yun yung mga nakikita ninyo sa social media. It's an element of culture or a system of behavior that is passed from one individual to another. So ang meme coin is basically ginawa ito for fun. Wala itong seryosong case basically, wala itong deep substance. At dahil sa hype at community at sa power ng social media, kaya po ito nagva-viral. Dahil sa lakas ng hype at engagement, pwede pong tumaas guys yung mga cryptocurrency na ginagawa po sa mundo ng meme coins o pwede rin po itong bumagsak ng biglaan. Pero paano nga ba nag-work ang meme coin sa mundo ng crypto? So ang pinakaunang meme coin guys na ginawa guys sa mundo guys ng crypto is Dogecoin. So bago natin pag-usapan ng Dogecoin guys, balikan muna natin guys, saan ba nagsimula itong Dogecoin meme na to? Alam mo ba, ang Doge meme ay nagsimula po sa isang tunay guys na aso. Ang pangalan po nito ay si Kabosu, isa po itong rescue dog mula sa Japan at ito po ang mukha sa likod ng pinaka-iconic guys na dog meme sa buong mundo. Noong 2010 guys, si Atsuko Sato, isang Japanese na kindergarten teacher, ay nag-post ng litrato ni Kabosu sa kanyang blog. So makikita mo dito, meron siyang actually mga multiple variation ng mga picture. And ang pinaka-nag-trending talaga sa kanya dito, yung pangatlong picture. So dahil sa sobrang kakulitan guys ni Kabosu or ni Doge guys, napansin to ng internet at ginawan to ng mga memes ng mga tao sa mundo ng internet using yung Comic Sans, tapos nilagyan nila ng mga phrases tulad ng such wow, very currency, and much rich. Mabilis itong kumalat guys sa Reddit, sa Tumblr, and sa buong social media at ng ending, naging isa ito sa pinakasikat na meme sa buong mundo. Noong 2013 guys, meron dalawang developers guys sa cryptocurrency nagngangalang Billy Marcus at Jackson Palmer na pagtripan nilang gumawa ng isang joke coin kung tawagin nila. Ang joke coin at ang meme coin po is iisa lang. So dun po talaga nang galing talaga nag-originate yung salitang meme coin. Basically, meme means as a joke. Pinag-combine nila ang mga trending crypto trends dati at yung mga viral nung panahon na yon. At isa na doon ang Doji. This happened around 2013 to 2014. Naisip nila gawang parody ang crypto hype noon at doon na po pinanganak ang tinatawag natin at pinakasikat na meme coin right now, ang Dogecoin. So as you can see here guys, sa article ni Yahoo Finance, makikita ninyo the story of Dogecoin, a multi-million dollar joke. Ulitin ko, a multi-million dollar joke. As you can see here, sinulat ito noong May 24, 2021. So sabi dito no, Dogecoin exceeded 90 billion at the beginning of May 2021. So imagine mo guys kung what if nakabili ka ng meme coin na to way back nung mga $1 million pa lang siya. So sigurado ako napakayaman mo na ngayon. Then noong 2015 guys, iniwan at inabandon ni Billy Marcus at Jackson Palmer ang Dogecoin. So sila yung creator ng Dogecoin. Paano nila iniwan? Binenta nila lahat ng Dogecoin na meron sila
At alam mo kung bakit? Para lang po makabili ng second hand na Honda Civic. So nakakatawa no, pero guys, ito yung nangyari. Hindi nila ine-expect 6 years after 2015, nag-tweet si Elon Musk. Again, Elon Musk is right now, as of recording this video, is the most richest man in the whole world. As you can see here on the screen, sabi niya pa dito, Dogecoin is the people's crypto. Nung time na to, way back noong 2021, this was the time na sobrang taas ng hype ni Elon Musk sa buong mundo. And everybody was basically following or just waiting guys sa mga iti-tweet at sasabihin ni Elon Musk. Sabi niya pa dito, no highs, no lows, only Doji. Sabi niya pa, one word Doji, and he even tweeted guys na sinasabi niya na it's inevitable, tapos nandun yung image guys ni Doji. So Elon Musk again called Dogecoin the people's crypto. Seryoso man o hindi guys, sa mundo ng crypto actually since 2021 nung sumikat si Elon Musk because of Dogecoin, isang tweet or kahit ano pong meme coin ang i-tweet ni Elon Musk, nagpa-pump or tumataas talaga yung value. And actually guys, hindi lang po sa tweet nagtatapos yung suporta guys ni Elon Musk sa Dogecoin. Ginamit niya po itong mismong payment method sa mga merch guys ng Tesla way back noong 2021. At mula guys sa presyo na $0.002, tumaas po ang presyo guys ng Dogecoin to almost $1 or to be exact, $0.73 nung May 2021. So as you can see here guys, nakikita nyo dito, ito yung time na nag-pump talaga yung grabe yung Dogecoin ng time na yan. So imagine mo lang, let's say kung nakabili ka nung mababa siya, ang laki talaga ng kinita mong pera. And imagine mo na lang what if yung founder ng Dogecoin itself way back 2013 nung ginawa nila to, kung hinold nila to, naku baka meron silang 1,000 Honda Civic or hindi lang Honda Civic yung mabili nila, baka may bago na silang Lamborghini. So isipin mo to no, grabe, nagsimula lang sa joke pero right now guys, it's the most and the largest cryptocurrency meme coin out there with around $20 to $30 billion market cap as of recording this video. So ganito ka-wild ang meme coins. Pwede silang lumipad sa isang tweet o sa isang trend or sa isang virality lang. Pero guys, I just want to tell you, pwede rin po itong bumagsak ng biglaan. Always remember guys na hype-driven po ang value guys ng meme coins. Nakaasa po ito usually sa mga viral trends, tweets ng mga influencers or mga powerful people in the world, and even mga online communities. Ngayon kung akala mo na Dogecoin lang guys ang nag-iisang malaking meme coin guys sa mundo na to, nagkakamali ka. So habang sumisikat si Dogecoin guys, meron pong lumabas guys na bagong aso ulit. Ito na po yung tinatawag natin, and I'm sure familiar kayo dito, Shiba Inu, or tinatawag po natin siyang SHIB sa mundo ng crypto. So paano ito nagsimula? Way back 2020, isa pong anonymous developer na nagngangalang Ryoshi. Pag sinabi pong anonymous ulit, ibig sabihin hindi siya nagpakilala. Okay, hindi natin alam kung sino tong tao na to. Maaari na yung Ryoshi name niya is just screen name or fake name niya. Siya po ang nag-launch ng Shiba Inu na tinatawag nating SHIB right now, at ang goal po niya dati, sabi niya, gusto niya itong maging Doge killer. Pero bakit niya nga ba nilalabanan si Doge? So again, dahil meme coin po ito, number 1, wala lang, trip niya lang. Number 2, ganito talaga sa mundo ng meme coins. Whenever may nagte-trending, of course, meron pong gustong kumalaban at meron din pong gustong sumabay sa trend na yon. And number 3, minsan ginagawa lang talaga ito for fun para magkaroon lang ng kalaban yung nagva-viral na meme coin right now. Pero dahil sa pangalan niya guys, and actually guys, ang mga tao talaga, sobrang mahal talaga nila yung mga aso. Aminin natin guys na medyo bias po talaga ang tao guys sa mga aso. Ending, minahal din po nila si Shiba Inu. So paano naman sumikat si Shiba Inu? So actually si Shiba Inu medyo naging iba yung atake nila guys sa market. Noong 2021 guys, kakaiba ang ginawa nila. Sinenda nila si Vitalik Buterin, which is actually yung gumawa po ng Ethereum. Again, si Vitalik Buterin, siya po ang founder at creator ng Ethereum. Sinenda nila ito ng 50% ng total supply nila. Ang 50% ng total supply ng Shiba Inu nung way back then is nasa around 410 trillion Shiba Inu coins. At guys, alam mo kung anong ginawa ni Vitalik? Sinunog niya ito. Ha? Paano niya to sinunog, guys? Yes, tama na narinig mo. Meron pong sunog, guys, sa mundo ng crypto. Ito po yung tinatawag nating burning. So, sinisend po ito ng isang crypto user or isang crypto wallet sa isang tinatawag nating burner wallet na the moment po yung na-send doon, nadidelete po yung mga coins na yun sa supply. So, ganun po yung ginawa, guys, ng founder ng Ethereum, which is again si Vitalik Buterin. And dahil dito guys, of course, founder siya ng Ethereum, which is actually the second biggest and largest cryptocurrency in the whole world. Ang daming nagpa-follow sa tao na to. Naging viral ang SHIB dahil sa mga marketing stunt na ito. At ang ending guys, tumaas po yung presyo ng SHIB by around 100,000%, no? Imagine mo na lang kung what if nakabili ka ulit earlier, sobrang yaman mo na again right now. Kung masyadong marami ang supply ng isang coin guys, basically guys, ending over time babagsak yung value nito. Pero dahil sinunog ni Vitalik
buti rin ang kalahati ng supply ng SHIB na sinend sa kanya ng team ng SHIB. Ending guys, dahil bumabang supply nito, ending tataas ang value ng every coin nito. So kung di mo pa na-gets, imagine mo na lang, let's say merong 10,000 limited edition na stickers and yung 5,000 guys na limited edition stickers nasunog or nawala sa market. So 5,000 sneakers na lang natitira. So simple lang, alam nyo na mangyayari dun sa 5,000 sneakers, baka dumoble or tumriple yung presyo nila. So ganun din technically yung nangyari nun sa Shiba Inu. So as you can see here guys, meme coins can always be tinatawag nating unpredictable. Minsan walang dahilan pero basta bigla na lang silang sumisikat once na nag-viral sila. Number 2, marketing at community hype ang usually nagpapagalaw guys sa mundo na to. Number 3, pwede kang kumita pero at the same time pwede ka rin mawalan ng pera at pwede rin bumagsak ang value nito. Dahil dito guys, dapat alamin mo every now and then guys kung gaano ba kalakas yung hype or virality ng isang meme coin para alam mo kung kailan ka rin poposisyon at kailan ka rin magte-take profit. So actually guys, kung nagtatanong ka about sa mga strategies, meron tayong mga upcoming videos about doon. So abangan nyo yun and mag-subscribe ka na. So next guys, ito naman guys, I'm sure sobrang familiar kayo dito. Pepe or the Frog that jumped to crypto. So sino ba si Pepe the Frog? So bago natin guys i-dive in itong Pepe cryptocurrency meme coin na to, alamin muna natin sino ba talaga yung nagbigay buhay sa meme coin na to. Ang Pepe the Frog ay isa pong cartoon character na lumabas sa comic series na Boys Club ni Matt Fury way back noong 2005. Simple lang ang character ni Pepe. Isa po itong palaka na sobrang chill na merong iconic na tagline. Ang sabi pa niya nun dati, "Feels good, man!" Pero kalaunan guys, nag-viral ito sa 4chan, sa Reddit, sa Twitter at nag-evolve bilang isa sa mga pinakasikat na meme right now sa buong mundo. So again, I'm sure guys nakita mo na to somewhere. Dahil sa popularity guys ng meme culture, hindi nakapagtataka na at the end of the day, naging cryptocurrency din tong Pepe na ito. Pero paano nagsimula ang Pepe Coin? Nung around April 2023 guys, biglang lumabas ang Pepe Coin na walang clear use case. Pero dahil sa hype guys, sumahabog ito agad. Bakit ang bilis ng pagtaas ng Pepe? Number 1 guys, timing is everything. Nung time na lumabas ang Pepe guys, napakaganda talaga ng kondisyon ng market nung time na yon. Sobrang sakto ito sa panahon na kung saan maraming traders ang nag-e-explore at naghahanap ng mga bagong meme coins. Number 2, mabilis itong nag-viral guys sa Twitter, sa Reddit, and even sa mga crypto telegram communities. Number 3, ending, pinasok ito ng mga maraming traders and of course, sumabay po sila sa hype ng Pepe. Ganito talaga guys ang mundo ng meme coins. Kadalasan, wala po silang rason bakit sila biglang sumisikat. And in just a few months, guys, Pepe reached $1 billion market cap. Pero tandaan guys, just to give you an information and just to give you a reminder, ang Pepe po ay isang pure hype na meme coin lang po ito. Wala po itong utility up until right now as of recording this video and wala po itong real world use case. Again, pwede kang kumita, pero kung sakali guys na masyado mataas o medyo late ang pasok mo, pwede kang maipit, mawala ng pera once na bumagsak ang value nito. Dahil walang solid utility, depende na lang po ito sa hype kung hanggang saan naabot yung interest at virality ng Pepe meme coin na ito. Next we have is Bonk. Okay, Bonk is the first meme coin sa mundo at sa blockchain ng Solana. So paano guys nagsimula si Bonk? So way back December 2022 nung ginawa ito, isang group of anonymous developers, ibig sabihin hindi sila kilala, ang nag-launch ng meme coin na ito. At tinawag po nila itong the first Solana Dogcoin. Ang goal nito guys, maging community-driven meme coin sa Solana na susupport po sa Solana ecosystem. Ito actually guys yung time na medyo bago-bago pa lang si Solana nung time na to. Kasabay nung bear market nung time na yon at pagbagsak nung FTX guys collapse, which is actually very tragic incident sa mundo ng crypto, nagbigay ang Bonk ng pag-asa sa buong Solana community na halos mawala na po talaga ng tiwala sa Solana blockchain as a whole. So ano yung nagpasikat guys sa Bonk? Actually guys, ito kakaiba ang ginawa nila. Dahil super supportive sila sa Solana blockchain nung time na yon, ang ginawa nila, nag-airdrop sila ng 50% total supply nila sa lahat na nag-hold ng NFT sa mundo at sa blockchain ng Solana. Ngayon kung sakaling hindi mo pa nagigets ang airdrop, ang ibig sabihin po ng airdrop is parang giveaway po ito. Bigla na lang ito dumating sa wallet mo. So kung gusto mo mas maintindihan ng airdrop, meron po tayong separate video about this na pwede mo rin pong panoorin sa loob ng YouTube channel ko. Ending guys, naging pinakamalaking meme coin sila sa loob ng Solana blockchain dahil wala pa pong ibang meme coins noong time na yon at pinangalanan silang top dog ng Solana ecosystem. Also guys, nagkaroon sila ng mga partnership. So nakapag-partner si Bonk sa mga iba't ibang projects guys sa mundo ng Solana or sa blockchain ng
Solana na yon and pumayag sila na gawing reward yung Bonk meme coin sa mga users o sa mga players ng mga games nila. Ending guys, dahil ang ganda ng ginawa ng Bonk meme coin para sa buong Solana ecosystem, ginantehan ito pabalik guys ng mga Solana traders. Tumaas po ito ng more than 5,000% guys sa loob lamang ng isang buwan. So imagine mo, ulitin ko, what if nakabili ka nung una nung hindi pa siya sobrang hype? Nako, for sure ako, ang yaman mo na ulit. What do we learn from Bonk? Community is everything. So napakahalaga talaga ng community kasi meme coin are always driven by community. So the more community na sumusuport sa isang meme coin, the more na magsusustain ito. Bonk ay patunay na ang isang meme coin ay pwedeng mag-succeed basta solid ang community. Pero kung papasok ka rin sa isang hype-driven coin, dapat always aware ka na mabilis din po ito. Again, bumaba. Pero again, kung papasok ka guys sa mga meme coin na ganito, kahit malakas yung mga community, always understand na ang meme coin po, ito po ay ang pinaka-volatile na part ng crypto. So again, anytime pwedeng tumaas and at the same time, pwede mo bumagsak ang value niyan. Next naman na pag-usapan natin guys, ang pinaka-bago at pinaka-usong meme coin right now guys, Kiki. So Kiki guys, according sa internet, sinasabi nila na this is the future of meme coins. So personally, ito po yung bias ko at ito yung mga reasons kung bakit. Number one guys, Kiki is actually one of the first meme coins out there na officially po galing po sila sa Giphy. Inspired actually ito guys ng mga viral cat memes right now sa Giphy. Specifically for Kiki, ito po yung white cat na madalas na ginagamit natin sa mga reaction sa mga messaging platforms natin. Very famous ito actually guys sa Korea, sa China at sa Southeast Asia. At ang total views nito guys, meron po itong almost 12 billion views. Habang ibang meme coins are based sa dogs, Kiki is actually one of the first meme coins out there na nakabase sa pusa. So bakit unique ang Kiki? So it's actually viral ready. So parang for me, again, mapapansin nyo yung apat na meme coin na sinabi natin kanina. What if na-discover mo yun earlier nung mababa pa lang sila? Ending sobrang laki na ng kita mo. I think Kiki is on that stage right now and potentially anytime in the future magba-viral talaga siya, and I consider it viral ready. Since Kiki is actually a cat na sobrang well-known na rin sa meme industry, madali na ito mag-viral once na magkaroon ng trend. Perfect din actually ito sa culture guys ng Web3. So most of the people here are actually geek people. So ang language po talaga namin dito na ginagamit mostly is mga memes at mga GIFs. Next is, I think this is gonna be the next new trend in crypto. So karamihan guys ng mga sumikat na mga memes before is actually mga dog team, yung mga aso. Pero for the longest time, the whole cryptocurrency market or community itself has been anticipating sino ba yung next na pusa na magra-rival or tatapat sa mga sikat na mga dog meme coins na to. So kung may Dogecoin at Shiba Inu, so pag pusa naman, why not Kiki, di ba? Kinagandahan din kay Kiki guys, Kiki has a legitimate IP or intellectual property. Ibig sabihin ng IP, it's actually a legitimate brand, so hindi siya peke. Pag sinabing legit IP, actually guys sa mundo ng crypto, meron din po dito mga fake IP. Yung mga fake IP guys na meme coin, ito po yung mga meme coin na usually tumatagal lang po sila ng oras or maximum isang araw. Ang kinagandahan kay Kiki, I think magiging long term talaga ito kahit wala itong masyadong use case. Pero ang kinagandahan neto, legit IP po siya. Yung team mismo na nag-launch guys ng meme coin na to, actually guys, sila mismo yung nagmamay-ari ng IP na to. In fact guys, binili po nila ito for $1 million. So for me, napaka-seryosong initiative yun guys para guys pumasok sa mundo at gumawa ng isang meme coin. And again guys, meron itong almost 12 billion views guys sa Giphy right now, and anytime soon I'm sure lalagpasan nyo yun. Ibig sabihin guys, may tunay na intellectual property or legit ang IP ng Kiki, therefore guys, mas nagiging solid ito. So hindi ito nako-consider na random at basta-basta ng meme coin lang. So as you can see here guys, sa chart na pinapakita ko right now guys, overview ni Kiki guys, ginawa to way back no December 21, 2024, and in just 5.5 days or 6 days, lumagpas po yung presyo nito to more than $100 million. And right now, nag-correct yung presyo niya, nasa around $7 to $8 million siya, and I think this is actually a perfect time to buy and accumulate. So I think medyo maganda, medyo mababa yung risk nito right now compared sa mataas yung presyo. And once na bumalik yung trend guys na meme coin sa market anytime soon this coming bull run, probably guys may potential na tumama to ng $500 million to $1 billion market cap, which is actually easy 50 to 100x ng pera na i-invest mo right now. So bakit mahalaga guys yung mga minention ko about Kiki? Number one, kinagandahan nito, legit meme coin po ito, legit IP to, at kinagandahan may credibility ito. Hindi ito katulad ng ibang meme coins guys na bilang lilitaw at mamamatay lang po in a day. Number two, meron po itong branding advantage. Dahil sikat na po si Kiki guys basically sa buong mundo with 12 billion views, particularly sa Asia, mas madali lang po ito i-market when the time
time comes. And number 3, mas mataas ang potential nito when it comes to adaptation. Pwede ito gamitin ng mga Web3 application, mga NFTs at mga iba pang mga crypto innovations. Pero always remember guys, palagi ko kayong papaalahanan na ang nature po ng meme coins is always volatility. Pwede po itong tumaas ng mabilisan at pwede rin po itong bumagsak ng mabilisan. So lesson guys, ano yung 5 lesson na pwede natin matutunan guys sa space na to? Always remember that meme coin space is always unpredictable. Kung gusto mong pumasok guys sa mga meme coins, dapat alam mo kung paano gumagalaw ang mundo na to. Kaya natin ginawa tong video na to para at least maintindihan mo ano yung mga story behind the scenes, bakit sumigat yung mga meme coins na to. Number 2, pwede kang kumita ng malaki. Pero again, pwede ka rin mawalan ng malaki. Number 3, meme coins are always fun. Pero kung investment or gusto mong kumita sa mundo na to, always make sure na matuto kang mag-manage ng risk mo. Final thoughts guys, always remember na ang meme coin na hindi po ito katulad ng Bitcoin or Ethereum na meron pong solid technology or real world use case. Pero hindi also din ibig sabihin nito na wala itong value. Ang value nito is usually driven by hype, community at kanyang cultural impact. Pwede rin sila magbigay ng malaking gains pero always understand na meron po itong mga risk. Ngayon kung gusto mo sumubok guys sa mundo ng meme coins, always remember na pag mag-trade ka ng mga meme coins na to, dapat you have the proper mindset. Dapat alam mo kung kailan ka bibili at kailan ka rin magbebenta. At syempre guys, wag mong kakalimutan, only invest what you can afford to lose. Okay? Wag ka po mag-i-invest guys ng tuition mo. Wag ka mag-i-invest ng G-loan or like yung mga inuutang or whatnot. Only invest again kung ano yung extrang meron ka. Ngayon kung gusto mo pa matuto more about cryptocurrency in layman's term in Tagalog guys, again, you can follow, like, subscribe this YouTube channel. You can actually comment dyan sa baba kung sakali may question ka. And guys, kung sakaling kailangan mo ng community, kailangan mo ng tulong 24/7, you can join our free James 3.0 crypto community. Link in the description below. We have 24/7 na mga moderators and we have a whole group of Filipino community na handa po tumulong at gabayan ka whenever you need sa mundo ng crypto. Again guys, simple lang naman ang goal ko. Gusto ko pong gawing mas relatable at mas madaling maintindihan ang mundo ng crypto para sa bawat Pilipino. Again guys, I'm James Afante, also known as Kuya James or James 3.0, and kita-kits po sa next video natin. Bye-bye!